Gusto nyo rin bang umasenso at maging big time? Nako, ano bang sikreto para yumaman? Nako, bakit hindi natin tanungin sa eksperto sa pagpapayaman? Chinky Tan, ang pambansang wealth coach, is in his house. Wow, nakatuntong kami dito sa bahay mo. Nako. Pang mayaman. Nako, ano lang, umasenso lang. Umasenso. Oo. Proud ka na. Mula sa wala, meron ka ng ganitong mansyon. Well, talagang humble. Talaga ba? O kasi kung marunong ka magbalik tanaw sa kung saan ka nagsimula, wala kang dapat ipagmalaki. 'Di ba? Isang malaking pagpapala na nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Talaga. So tuwing gumigising ka sa umaga, nakikita mo yung mga blessings mo. Parang naiisip mo, hindi mo nakakalimutan yung iyong pinanggalingan. Oo, at saka marami ako natutunan sa mga magagaling na tao na katulad ni Randy Santiago na sobrang sikat nung dati, 'di ba? Kasama ko siya. Kahit anong sikat niya, talagang naka-humble pa rin. Ayun. So maraming dumaan sa buhay mo. Oo. Kasi yung talambuhay po niya, talagang pang maalaala mo kaya. Talagang mula sa pagkakapanganak niya sa Tondo. Take note, Tondo. So ito yung bahagi ng Tondo na pinakamahirap. Tama ba? Yun yung kasama, oo. Naalala ko nung 12 years old ako doon yung pinakamapait na bahagi ng buhay namin. Hindi yung bata ka pa. Hindi. Kasi yung bata pa, kasi wala ka pang muwang di ba? Oo. Hindi mo pa alam Pero bago ka pumunta doon sa pagiging teenager mo, banggitin lang natin na si Chinky talagang mula sa mainland China ang iyong pamilya. Yeah, yung lolo ko, tapos nag-migrate sila dito sa Pilipinas. Tapos yung tatay ko pinanganak dito. So technically, I'm third generation na or Third second. generation, okay. Hindi ba sabi nila yung mga Chinese talagang magaling sa pagnenegosyo? Sa palagay mo, doon mo nakuha? Oo naman, kasi ever since nung bata kami, parati kami sinasabihan, pinag-aral kita mabuti para magtayo ka ng magandang negosyo. At di ko makalimutan yung sinabi ni mama ko sa akin. Tanong sa akin, gusto mo bang yumaman, umasenso, umunlad? Sabi ko, opo. Ito yung sinabi sa akin, bakit mo pagyayamanin ng ibang tao kung kaya mo pagyamanin ng sarili mo? Totoo, natatandaan mo yun, sinabi talaga niya yun. Oo. So kumbaga, parang huwag kang mag-e-empleyado. Oo, indirectly na sinasabi niya, kung masipag ka, matsaka, gagawa mo ng paraan, para sa'yo na lang. Ba't mo bubuuin ng pangarap ng ibang tao kung kaya mo buuin ng pangarap mo? Ayun. Be your own boss. Parang ganon, no? Natatandaan ni Chinky na nung siya'y 5 years old, nakatira lang sa bahay na inuupahan for 500 pesos. Anong itsura ng bahay na 500 pesos ang upa kada buwan? God, grabe. Hindi ko makalimutan yun Yun talagang, yung may semento, tapos karamihan kahoy. At hindi ko makalimutan yung bintana po namin na gawa sa kahoy at kapis. Oo. Nabubuksan lang yan tuwing summer. Bakit? Pag tuwing umuulan, namamaga ang kahoy. Hindi mo mabubuksan na yan. Oo. Pagka tag-init, lumilit ang kahoy, tsaka mo siya mabubuksan. Talaga? Oo. Tapos may... Hindi mainit. Tsaka biruan naming magkakapatid. Medyo nakatabingin na kasi konti yung bahay. May biga kaming malaki doon na sa kanto na may pako na nakausli ng malaki. Biruan namin tatlong magkakapatid. Walang huhugot ng pakong yan. Pag hinugot natin, baka mag-iba ang bahay na. Gigiba ang buong bahay. Nako, ano ba yun? Isang ventilador lang daw kayo? Yes, isang ventilador. Tapos nagkaroon kami ng isang TV na black and white na kailangan mong tumabi sa antena. Oo. Para magkaroon ng signal pag tuwing lalaban ng Toyota Crispa. Pagkatapos nun, isang aircon, nagsama-sama kami sa kwarto. Yun. Ilan kayo magkakapatid? 3. Akong panganay. Ikaw ang panganay. Okay. Si nanay? Meron siyang maliit na parlor, beauty parlor. Beauty parlor. Oo. Yun ang pinagkakakitaan niya. At the same time, nagbenta-benta. Oo. At yung tatay mo naman? Yung tatay ko, during that time, nag-aahente siya sa Divisoria. Oo. Tapos, ang nangyari, nagkaroon ng break. Nagkaroon ng sariling negosyo na telahan. Oo. Siya yung nagtitinda. Oo. Pero yun nga, lumaki. Tapos, nagkaroon siya ng break May tumulong sa kanya. At during that time, nung bata pa kami, guminhawa ang buhay namin. Pero hindi ko naalala. Kasi bata pa ako. Oo. Tsaka maikli lang siguro yun. Oo. Okay. Tapos, nalugi, negosyo. Yun. Yung 12 years old na ako. Ang pinakamasakit nun ay yung mga taong nanloko sa kanya sa negosyo, kaibigan at kamag-anak niya.
Yun ang mahirap. Yung dating, imagine mo, empleyado niya. Tapos sila na naging may-ari. Ay, totoo. Ang sakit naman nun. Sobra. Totoo ba? Miss Corina, sa loob ng 3 taon, doon ko nakita ang tatay ko na sobrang na-depress. Talaga? Anong nangyari sa kanya? Ayaw na lumabas ang bahay. Ayaw. Talagang, sa palagay ko, ako naniniwala ako, ang tatay ko nagdala ng depresyon dito sa Pilipinas. Totoo ba? Ang sakit naman kasi